kaibigan, Kat? ang gusto ko lamang ay maganda at magarbong pista na mas gaganda pa kung may sugal. At sana'y magtulungan tayo sa pagplano nito. At sana'y walang magmungkahi sa mga kalaban. Ngunit akong nagmungkahi sa balak ng kalaban. Mga Ginoo at Binibini, pinangahasan ko kayong anyayahin sa pulong na ito dahil kailangang idaos ang pista ng San Diego sa ika-12 ng buwang ito. Ngayon ay ikalawa ng... Nais ko sana ang lahat ng magbibigay ng opinyon ay idaan sa maliwanag, maikli, at tuwirang paraan upang mas lalo namin maintindihan. Ang gusto ko sana ay marangya at maksayang pagdiriwang. Yung may dula, kwitis, 4 na hermano mayor, sabong, at iba't ibang sugal. Masyadong mahal. Dapat yung simple lang. Napakagastos naman. Para sa akin, gusto ko ng panonooring hindi magugugol. 2 komedya ang pagpipilian at ang maiilak na pera ay gagamitin sa paligsahan. Sang-ayon ako sa'yo, ngunit iba ang gusto ng pura. Sino ang gagastos sa pista? Tayo o ang kura? Ano ba ang gusto ng kura? Gusto ng kuray 6 na prosesyon, 3 misa mayor, at 3 sermon. At naipangako kung ito ang masusunod. 3 misa? Ano na prosesyon? Yun ang gusto ng kura. Bakit? Kinalimutan ko ang aking sarili para sa mabuting layunin. Kayo naman, kinalimutan niyo ang karangalan ng pagkatao para sa masamang layunin. At ipinahamak ninyo ang lahat. Tayo ang may kasalanan. Hindi ninyo tinutulan nang bigyan tayo ng pinuno ng alipin at nakalimot din ako sa aking tungkulin. Tama siya. Oo, tama. Maraming salamat po o Diyos at walang kasama ang mga Guardia Civil. Halika dito, Sisa! Tapat ka nga sa akin kung hindi. Tatali kita sa puno at babaril ng 2 ulit. Ay na lang magnanakaw. Nasaan ang perang binigay sa iyo ng mga anak mo? Ang salapi? Huwag kang magsinungaling. Huliin sana namin ng malaki, ngunit nakatakas. Asa ng maliit? Ginoo, matagal ko na po silang hindi nakikita. Inakala kong nasa kumbento sila, ngunit hindi ko po sila nakita roon. Tama na. Bigyan mo na sa amin yung pera at bababayaan ka na namin. Ginoo, hindi po magnanakaw ang aking mga anak kahit sila ay nagugutom. Sanay po kaming magtiis ng gutom. Kahit nalugugin ninyo ang aming bahay. Ayaw mong umamin? Huwag kang magsinungaling. Huliin ka namin at hindi pa kakakawalan hanggang hindi susuli ang pera. Wag po! Wag po! Pagkaraan ng 2 oras sa paghihintay sa isang sulok ng kwartel, si Sisa ay pinawalan ng alperes. Pinalaya si Sisa at halos ipagtulakan dahil ayaw niyang kumilos. Tanghaling tapat na noon, kaya nagmadali siyang naglakad pa uwi. Nang makarating siya sa kanyang bahay,
Pumasok siyang walang kibo at lumalakad-lakad sa lahat ng dako. Pumunta siya sa bahay ni Piloso Potasio, subalit wala ang matanda. Bumalik siya sa kanyang dampa. Tumingala siya at nakita ang isang punit na piraso ng damit ni Basilio. Nasa dulo ito ng hila ng dingding na nasa tabi ng bangin. Kinuha niya ito at inaninaw sa sikat ng araw. Tila hindi niya napansin ang bahid ng dugo sa punit na damit. Nawawala na siya sa sarili. Nagpatuloy siya sa paglilibot-libot habang sumisigaw at umuungol sa kakaibang tinig hanggang abutin siya ng gabi. Kinabukasan, nakita na lamang si Sisa na pagala-gala, ngingiti-ngiti, umaawit at nakikipag-usap sa lahat ng nilalang ng kalikasan. Tatlong araw nang nakalilipas, buhat ng mabaliw si Sisa. Kalinsabay nito, abalang-abala ang bayan ng San Diego sa paghahanda para sa pista. Bukas, bago ang buwang ni Wayway, ay mangyayari ang iyong nais. Pinanda ko na lahat ngayong gabi upang hindi magkulang. Ngayon ay sulatan mo ang aking mga kaibigang dalaga upang dumalo. Sikapin mong huwag makadalo ang kura. At bakit? Palagay ko'y binabantayan niya ako. Natatakot ako sa kanya. Hindi ko siya maunawaan. Tinatanong niya ako kung napanaginipan ko daw ang mga sulat galing kay ina. Baliw ato siya ayon kina Sinang at Andeng dahil hindi siya kumakain, naliligo at nabubuhay sa dilim. Tiyakin mong hindi siya kasama. Malamig ang hangin. Ang magkasipon ay mahirap umaling. Hindi po para sa amin, kay lugod ng gabi at masarap ang simoy ng hangin. Madilim na nang nagpaalam si Ibarra upang ihanda ang mga pangangailangan sa idaraos na salo-salo kinabukasan. Lumapit sa kanya ang isang lalaki at bumati ng magalang. Ito ang asawa ni Sisa na humihingi ng tulong sa kanya para sa asawa at mga anak. Dahil sa nagmamadali si Ibarra, sinabi niyang sumunod na lamang ito sa kanya at isalaysay ang